Ang Thunder Fox ay nakahandusay ng walang lakas sa lupa, nagpapakawala ng mahihinang iyak na parang lubos na naubos pagkatapos ng labanan. Nakapikit ng mahigpit ang mga mata nito, at patuloy na bumuhos ang pawis mula sa kanyang gintong balahibo habang tinitiis nito ang isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na di nakikitang presyon. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, tumawa ng may tagumpay si Volume Lay, ipinahayag niya na oras na upang magsimula ng isang bago at brutal na laro, na may dugong tumatakip sa kanyang mukha at ang kanyang gintong mga mata na naglalagablab sa bangis. Pinilit ni Volume Lay si Chen na pumili kung kaninong kamay ang kanyang itatago sa larong ito ng hostage. Gayunpaman, tinitigan lamang siya ni Chen ng malamig na may pulang-pulang mga mata na puno ng paghamak. Ipinahayag niya na ang shadow clones ni Volume Lay ay walang iba kundi murang mga lansihin, lubos na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Mabilis na inutusan ni Chen si Leo na kumilos, ang maliit na spirit beast ay agad na tumugon sa isang galit na dagandong, agad na inactivate ni Leo ang Stellar Mage class skill, Strangling Star Chains, ang mga lilang tanikala ay mabilis na nagmaterialize at mahigpit na iginapos ang dalawang clone ni Volume Lay. Ang mga tanikala ay nagsimulang humigpit sa paligid ng mga clone ni Volume Lay, na naging sanhi ng mabilis nilang pagkawala ng kakayahang kumilos. Halos kaagad, ang dalawang clone ay sumabog, isang nakakabulag na pagsabog ng liwanag ang pumutok, nagpalayas ng kadiliman sa paligid nila at nagdulot ng matinding pagyanig sa buong espasyo. Ang liwanag ay napakatindi kaya lubos na nawala ng oryentasyon si Chen. Hindi makakita ng kahit ano sa harap niya, sinamantala ni Volume Lay ang pagkakataong ito upang atakihin si Chen. Gamit ang kanyang spatial movement ability, lumitaw siya sa likuran mismo ni Chen. Sa paniniwalang ang pag-ataking ito ay agad na magpapabagsak kay Chen, naisip ni Volume Lay na matagumpay niyang nataman ang kanyang target, sumigaw siya ng may tagumpay na tapos na ang laro, ngunit iyon ay isang guni-guni lamang. Matapos ang maraming taon ng pagsasanay, ang mga kasanayan sa labanan ni Chen ay naging isang pangunahing reflex ng kanyang katawan sa tuwing lumilitaw ang panganib. Agad na yumuko si Chen at pagkatapos ay iniwas-iwas ang kanyang tailback. Malinis na naputol ang braso ni Volume Lay, habang nakapikit pa rin ng mahigpit ang kanyang mga mata. Sinabi lamang ni Chen ng malamig na si Volume Lay ay isang handgal na tanga. Nagsimulang lamunin ng takot si Volume Lay, hindi siya makapaniwala na ang kanyang ultimate technique, na nakatalo sa hindi mabilang na mga makaranasang awakener, ay na-counter sa isang kisap mata. Agad na nilamon ng takot ang kanyang isipan. Lumingon si Volume Lay at tumakas, sumisigaw na kailangan niyang umalis sa lugar na ito kaagad, o tiyak na mamamatay siya. Ngunit sa sandaling subukan niyang tumakas, ang matatalim na haligi ng yelo ay biglang pumutok mula sa lupa, tumusok at ipinako ang parehong mga binti niya sa pwesto, sumigaw si Volume Lay sa matinding sakit, ang kanyang katawan ay tinusok ng mga ice spike, na may dugong patuloy na tumutulo sa malamig na lupa, bumagsak siya, hingal na hingal habang tinitignan si Chen nang may takot, nang lumingon siya. Nakita ng asesino ang isang nakakatakot na figura na dahan-daang lumalapit mula sa likuran. Sa sandaling ito, nakumpleto na ni Chen ang kanyang pagbabago sa isang level 25 Frostbone King class. Pumuti ang kanyang buhok, at nakasuot na siya ng isang kahangahangang ice armor na naglalabas ng nakakalamig na lamig. Lubos na nasaraan si Volume Lay nang mapagtanto niyang si Chen ay nagtataglay ng higit sa dalawang klase, isang bagay na itinuturing na imposible sa mundong ito. Sa desperasyon, sumigaw siya, "Ano ka ba talaga?" Si Chen ngayon ay lumulutang sa hangin na parang isang makalangit na Diyos ng yelo, napapalibutan ng hindi mabilang na ice arrows na handang bumuhos anumang sandali. Sinimulan ng asesino na banggitin ng batas upang takutin si Chen. Desperadong umaasang makahanap ng kahit kititing na pagkakataon upang mabuhay. Tumingin pababa si Chen sa kanya nang may paghamak, ang isang taong kakatray lamang na kumuha ng buhay ng iba ay ngayon ay nagsasalita tungkol sa moralidad. Ito ay tunay na katawa-tawa. Lumuhad si Volume Lay at paulit-ulit na nagmakaawa, sumumpa siya na ang lahat ay biro lamang at mula simula hanggang wakas, wala siyang intensyon na manakit, ngunit ang ekspresyon ni Chen ay nanatiling hindi nagbabago. Dahan-daang iniunat ni Chen ang kanyang kamay, na natatakpan ng matatalim na ice claws, at agad na kumalat ang malamig na yelo sa paligid, na naging sanhi ng pagyelo ng nakapaligid na espasyo. Desperadong nagmakaawa si Volume Lay kay Chen na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit, ang walang awa ni Chen ay siyang kabayaran lamang ni Volume Lay sa lahat ng kanyang ginawa. Gayunpaman,
bago makapaghatid si Chen ng huling suntok upang tapusin ang labanan, may hindi inaasahang nangyari. Isang magic circle ang biglang lumitaw sa paligid ni Volume Lay, at ang maningning na gintong bolts ng kidlat ay agad na bumaba mula sa kawalan na may nakakatakot na kapangyarihan. Pinalibutan ng lightning formation si Volume Lay, bawat bolt na tumama ay naghatid ng mapanirang puwersa, na nag-iwan sa kanya na walang kahit saang takas. Hindi pinansin ni si Chen ang brutal na pagpatay na nagaganap sa harap niya. Sa halip, siya ay biglang nagulat nang makita kung sino ang gumamit ng mahiwagang skill. Kasabay nito, isang napakalaking bolt ng kidlat ang tumusok ng diretso sa katawan ni Volume Lay, na nagpakawala ng isang dumadagundong na pagsabog na nagtapos sa kanyang buhay, at ang tumama sa kanya ay walang iba kundi ang Thunder Fox. Umungol ito ng galit na parang kahit ang pagwasak kay Volume Lay ay nabigong masiyahan ng galit nito. Sa kanyang huling sandali, si Volume Lay ay nakasigaw lamang ng hindi sa desperasyon bago lamunin ng rumaragasang kidlat. Ang Lightning Heart Render ay pumutok. Isang napakalaking haligi ng kidlat ang ganap na nilamon ang target nito, binura ang bawat bakas ng pagkatao ni Volume Lay. Matapos ang pagsabog, ang lupa ay tinamaan ng malalim na bunganga, na may usok na patuloy na umaakyat mula rito, na natiling nakatayo si Chen. Ang kanyang tingin ay nakapirmi sa Thunder Fox, tahimik niyang tinasa ang kapangyarihan ng Thunder Fox, hindi lamang ito nagtataglay ng mahusay na crowd control abilities, kundi ang damage output nito ay nakakatakot ding malakas. Sa kabilang banda, ang Thunder Fox ay nanatiling alerto. Ang maliliit na arco ng kuryente ay patuloy na sumasayaw sa paligid ng katawan nito bilang isang depensibong reaksyon habang ito ay nasa isang estado ng pagpanik. Tumingin si Chen sa Fox at napagtanto na ito ay may balak na atakihin siya. Kung hahayaan niya ang Fox na gamitin ang control ability nito, siya ay mapapahamak, at gaya ng hinulaan ni si Chen, ang mga bolts ng kidlat ay biglang nagsimulang bumulusok patungo sa kanya, gumagalaw sa hindi kapani-pani walang bilis. Kinabahang tumingin si Leo kay si Chen, tila napagtanto rin ni Leo kung gaano mapanganib ang pag-ataking ito. Sinabihan ni si Chen si Leo na manatiling kalmado, kasabay nito, inihayag ng sistema na ang proseso ng paglipat sa isang bagong klase ay nagsisimula na, isang marahas na pagsabog ng purple-black energy ang pumutok, yumanig sa buong dungeon at pinilit ang Thunder Fox na yumuko ng mababa sa takot. Nakumpleto ang pagbabago, lumitaw si Chen sa anyo ng isang level 25 Infernal Rakshasa. Na may nakakatakot na anyo at isang napakalaking greatsword sa kanyang kamay, malamig niyang idineklara na ang lahat ay matatapos sa loob lamang ng ilang segundo. Ang Thunder Fox ay nakatitig kay si Chen nang may takot, paulit-ulit itong umiyak sa pagpanik habang nararamdaman ang aura ng kamatayan na bumabalot dito. Isang maningning na purple energy explosion ang agad na pumutok na may nakabibinging pagputok. Ang malakas na shockwave ay nagpalipad ng lahat sa paligid, at agad na nawala si Chen sa kanyang napakalakas na Infernal Rakshasa form. Iwinasiwas ni si Chen ang kanyang napakalaking greatsword at sumugod ng diretso sa Fox, na lumikha ng isang malakas na hagupit na palm unit sa espasyo na may pagsabog ng purple energy. Nang makita si Chen na mabilis na lumalapit, nagsimulang magpanik ang maliit na Fox, hindi na ito makatakas pa. Ang Thunder Fox ay nanginginig ng husto na halos umiyak na. Nanlaki ang mga mata nito sa takot sa harap ng napakalakas na aura ni si Chen. Ang buong katawan nito ay nabasa sa pawis habang napagtanto nitong wala ito sa harap ng nakakatakot na entidad na ito. Ang mga asul na mata ni si Chen ay kumislap ng lamig. Tinitigan niya ang maliit na halimaw na parang naghahatid ng isang huling babala, na naging sanhi ng pagyelo kahit ng nakapaligid na espasyo. Ang desperadong maliit na Fox ay sumigaw, tigil, habang ang isang maningning na pink wave mula sa pag-atake ni si Chen ay dumaan sa larangan ng digmaan, na tila pinapatay ang huling pag-asa nito na makatakas. Isang marahas na pagsabog ang kumulog, at agad na napuno ng usok at alikabok ang lugar. Nanatiling kalmadong nakatayo si Chen sa gitna ng mga guho matapos ang pag-atake, na nagpapakita ng ganap na napakalakas na kapangyarihan. Ngunit, hindi niya pinatay ang Fox. Nang mapagtanto nitong buhay pa ito, ang kaawa-awang Thunder Fox ay nagmamadaling itinaas ang isang maliit na puting bandila, humiikbi habang inamin, sumusuko na ako, pakiusap iligtas mo ang buhay ko. Tahimik na tinitigan ni si Chen ang Fox, hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ng nilalang. Ngunit, upang ipakita ang halaga nito, ang maningning na gintong bolts ng kidlat ay biglang nagsimulang kumikislap sa paligid ng katawan ng Fox.
Ang masaganang pinagmumula ng lightning energy na ito ay dahan-daang nagsimulang baguhin ang katawan ng Fox. Isang kumikinang na sandata ang lumitaw, sa mismong sandaling yon, inihayag ng sistema ang drop reward, isang A-rank lightning Afelchian short sword. Isang napakabihirang piraso ng kagamitan na may kakayahang lubos na mapataas ang bilis at critical damage, namanghasi si Chen at naisip sa kanyang sarili. Ito ay talagang isang sandata na dinisenyo para sa mga lightning type users, at ito ay isang A-rank na piraso ng kagamitan. Hindi nakakapagtaka na ang bastard na si Volume Lei ay gumugol ng buong 6 na buwan sa Pangangaso para dito sa dungeon na ito. Agad matapos kolektahin ang loot, biglang lumitaw ang isa pang notification. Nakatanggap lamang si Chen ng isang request na bumuo ng Spirit Beast contract mula sa Fox na nakatayo sa harap niya. Tumingin ang Thunder Fox kay Chen na may mahina at nagmamakaawang mga mata. Tinanong ng sistema kung tatanggapin mo ang alok ng Spirit Beast na bumuo ng kontrata.